Mga kapatid, may gusto lang ikwento sa inyo na tungkol sa pagiging tigasin ko. Ayun, serious muna tayo. Tinitingnan ko kasi yung tattoo ko. Tapos sabi ko, wow, Jesus Messiah, no? Maangas yung tattoo ko. Then sa lahat naman ng pinagdaanan ko sa buhay ko, kaya kong i-justify yung tattoo ko na una-una, protektahan mo ako, Panginoon, kasi there was a time na yung mindset ko wala akong inuurungan. Although meron pa rin, kasi syempre takot akong makulong, takot akong may masaktan sa pamilya ko, pero kung ako lang, ah, hindi kasi ako nakakatanggap ng panghihiya, yung hihiyain mo ako, yung hirap akong tanggapin. Pero ang buhay pala, ay hindi ganon. Una-una, hindi mo naman kaya lahat. Ikalawa, hindi talaga patas yung mundo. Dahil minsan yung gagawa ng katarantaduhan sa'yo, kahit lumaban sa'yo ng patas, talo ka pa rin. Ikaw, nag-aalaga ka ng bata, siya araw-araw nakikipagsaksakan doon sa labas, lugi ka doon. Pero kasi nangyari sa akin one time, meron akong kaibigang babae. Kasama niya yung boyfriend niya. I was introduced to the boyfriend, din punta kami sa isang club. Siyempre sa club na yun, yung boyfriend niya parang ang treatment sa akin, kuya. Parang gano'n, parang so pag merong may sasabi o merong mga mangursunada, si kuya pa rin ang ganun yung dating, no? Imbes na siya yung mag-take care sa girlfriend niya, si kuya. One time, maganda yung balakang nung kaibigan ko. Merong lalaki na di maganda ang ginawa at sinabi. Sabi niya yata, parang iuwi na kita. Mind you, nandun kami Yung boyfriend, siyempre lalaki yun, tsaka ako, na kuya. Siyempre, dahil kuya-kuya ako no, feeling ko ako yung may obligasyon na to step up, no? Sabi ko, putang ina, sinong nagsabi nun? Pagtingin ko, madami na sila. Tapos ang nagsabi pa yung malaki. Siguro yun, mga 6'2", 6'1", malaking katawan. Tapos sabi niya, ako, bakit? Siyempre natakot ako dahil pumuputok-putok yung sando niya. Nakasando ang putang ina Kala mo gangster ako nun, medyo lango na ako sa alak. Mabigat yung tiyan ko. Mukhang tagilid to mga, marami na sila. Mukhang tagilid pa ako rito. Mukhang, in my prime, kahit siguro ngayon, kung kaming dalawa lang, hindi ako busog, hindi naman ako papayag na gagano nilang ako ni naman. Kung masyado kang malaki, I should utilize my tactics. I will kill you. Tangina ka. Kaya lang, syempre, makukulong ako. So, kailangan pag-iisipan mo yung mga ganon. Hindi rin pwede. So, madaling salita, natakot na lang ako. Ang sabi ko, parang hindi naman akma yung boses doon sa katawan. Feeling ko hindi ikaw yung nagsabi noon. Sabi ko sa akin. Hindi, ako nagsabi noon. Bakit? Sabi niya sa akin. Feeling ko hindi ikaw Hindi naman akma sa katawan mo. Ang ginawa ko, hinarap ko yung kasama nila. Siguro mga 5'2" lang yun. Sabi ko, ikaw yata yung nagsabi, ano? So, syempre medyo na-distract yata yung... yung 5'2", yung boses niya, nakakatakot. Hindi nga ako yun, siya nga, bakit? Sabi sa akin. Sabi ng mga 6'2", ako nga Okay. Hindi, feeling ko, hindi talaga ikaw yun. Doon na kayo, sabi ko. Iinom pa kami dito. Pero chika lang yun. Kaya nanggugulo dito. Tapos nilapitan ko yung bouncer na kakilala ko. Dating security guard ng isang politiko dito. Buti na lang magkakilala kami. Sabi ko, boss, bakit? Inaano ako mga yun, Ayun, pinakalma niya na, easy. Umupo kami, pero paalis na rin kami. Kailangan ako na kami malis, kakatakot baka ano kami sa labas. Ang moral of the story is that, hindi porke keng ko yung boses, hindi na siya 6'2". Takot ako, butang